We are in the second Sunday sa January, no? Salamat sa Ginoo kay nakaabot pa kita 2026, and this month kay we will celebrating the Holy God's Word. Wala pa napilit. Kay busy kayo ang atong tigpapilit, no? Na human mo to niya ka, pero wala pa jud na butang diya sa ato atubangan. Hopefully karong Sunday na nato ang decoration, no? And karong tibuok bulan sa January maghisgot kita about sa pulong sa Ginoo nga makahatag ka nato kaligon despite sa mga rough road nga atong nagian sa kinabuhi. Pag entrada sa tuig na natay mga lubak-lubak nga dalan nga atong yagyan, but I believe nga ang Ginoo strengthen, help sa ato ang pinaagi sa iyang pulong. Before ta magpadayon sa ato ang buluhaton today, mag-pray ta atong iduko ang atong ulo. Pangayoon nato ang tabang sa Ginoo, ang balang espiritu magatudlo kanato today, dili ang ako ang pulong kundi ang pulong sa Ginoo. Let us pray. Our heavenly Father, we bow down ourselves before you, Lord. Nagpasabot kini nga ubos kami o wala kami mahimo nga di kung wala ikaw. Today, Lord, pangayoon namo ang imuhang wisdom, pangayoon namo ang imuhang pag-iya kanamo. Kabalo ko Ginoo nga ang imuhang pulong timely good Lord para kanamo. Ikaw bala ang espiritu magtudlo kanamo nga mahimo kaming mapainubsanon. Kung makorek man kami Ginoo, dili kami angay masuko kay ikaw Lord ang nag-check kanamo. I-bless ang imuhang servant Lord kay kabalo ko nga wala gid ko'y mahimo kung wala ikaw, wala ko'y igong kaalam kung wala ikaw. Kining tanan among pangayoon diha lamang sa imong ngalan, sa ngalan ni Hesukristo. Amen. Wala ba mo kabalo nga ang pagkaon o pamahaw mao ang pinaka-importante sa atong lawas. Kisa mo'y nagapamahaw diri. Ako nagapamahaw gyud ko. Ang ako ang routine karon murag sugod ato bitaw September. Gagmay na gyud akong ginakaon pero dili ko mag-escape. Gagmay lang gyud. Sige kong kaon pero ginagmay lang gyud. Kay kung daghanon akong kaon sama sa una, Mublotad akong piyad dayon di na ko ginhawa. So may ranyon ang doktor, gamay lang kaunon pero dili mag-escape. So ako yung gisunod. Salamat sa Ginoo kay pag uli na ko sa mua, ang nisugat yung pangutana nganong naniwang ka. Wala na kagiatiman sa kitabo. Kudakan pagkaon daghang lechon dito pero ato yung idisiplina atong lawas kay kuan naman ta padulong naman ta sa 40. Ingon pa sila, life begins at 40. Tinuod yun dahil sa una, di ko utuwa na. Pagka 40 na, taas na itong BP. Taas na itong cholesterol. Di ko alam. Tinuod yun ito lang ingon. So, disiplina. No? Ang uban siguro sa ako, kay dili yun umahaw. Tungod kay mo siguro ang no rise na yun sila. Tungod kay na sila yung mga health issues. But, kung ato lang taon 8 hours or 6 hours ta natulog. Wala gikaon no, way sulod ang atong tiyan. So pagka breakfast, kaon gyud ta. And para makasurvive gyud ta sa atong kumbati sa tibok adlaw. Grabe kumbati gyud. Wa gyud hunong-hunong, no? Pero naa sa ato din hino nga no rice na gyud sila. Tungod kay matod pa sa kong giingon na sila mga health issues para mahimo silang kanang ma-fit ang ilahang physical. So mo ta kong giingon ganina no nag-skip na wala ko nag-skip og meals pero ginagmay lang yun. So it is in the same way pod sa atong spiritual life, we cannot survive without our spiritual food, which is ang pulong sa Ginoo. No? Mao ni ang pagkaon sa ato ang kalag sa matag adlaw. And dili ni siya pwede nato i-diet. No? Nakoy nag-diet diri
Gidayet na ba ninyo ang inyong spiritual life? No, dili pwede nga gagmay lang nato kaunon para sa tong pagkaon. So dili gyud dapat escape ang ato ang spiritual food. Kay unsay mahitabo sa ato mamalnourish ang ato ang spirituhanon nga bahin. Luya siya, dili siya healthy. Manang undas maganta o problema gamay lang gali lukapan ita no, ma-discourage dayon ta kay tungod malnourish ang ato ang spiritual life. Gibasa sa ato ang scripture reader kaganina ang ato ang main passage makita sa Matthew chapter 4 verse 4. Akong basahon pagbalik sa English nga version, ingon siya, but Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God." No, kung ato lang taon ang context ani nga passage mga igsoon, kung atong abrihan ang atong mga Bible din ha, abrihi ang inyong mga Bible, soft copy man na or hard copy, natay mga hard copy no nasa atong lamisa. I believe na adjud mo yung mga cellphone and naadjud na yung mga Bible. Kung atong basahon ang Matthew chapter 4 gikan sa verse 1 hangtod sa 11, makita nato dinhi or naghisgot kini about the story of the temptation of Jesus, no? During sa iyahang 40 days and 40 nights nga fasting, mao ni ang iyahang na-encounter, no? Satan tempted Jesus 3 times. Grabe no? Dili lang isa, dili lang kaduha, kundi dili katulog yun siya gitintal. But makita nato na every temptation nga gilabay ni Satan kay Jesus, wala gyud siya nagmadaugon, no? Kay gitubag gyud siya ni Jesus sa pulong sa Ginoo. So kini nga passage nato karon mao ni ang first temptation. No? Ingon siya sa verse 4, ingon siya, himuang pan ang bato. Pero sa gitubag ni Jesus, man shall not live by bread alone, but man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. So, mao na ang iyahang gi-reply kay Satan. And nakita nato nga wala yun nagdaog si Satan pinaagi sa pulong sa Ginoo. So this morning, we will learn about unsa gyud ang pulong sa Ginoo. Unsa ang iyahang gambit sa atong life, nganong kailangan nato siya everyday, nganong dili pwede nga i-diet nato ang atong spiritual life. Tungod kay kailangan nato siya every minute, every second sa atong life. Why we need ang pulong sa Ginoo? Para ang ato ang spiritual life fit siya, healthy siya kanunay. So mao nang gikinahanglan gyud nato. And labaw sa tanan, we need the word of God tungod kay ang pulong sa Ginoo. Una, makita ato ni nga story is naga-protect sa ato ang temptation, no? Kabalo ko every now and then na adto tay mga tentasyon, no? Dili man mi kabalo, pero kabalo gyud ka nga naay mga tentasyon. Pagawas pa lang ani nga unya, pagawas pa lang ato sa simbahan na tentasyon, no? Pagpara pa lang sakyanan, nanay mga tentasyon. Pero naamang yun na, di man yun ta makalikay sa tentasyon, pero ang importante, naantay panglaban. Amen ba? Alam ka, nabatay panlaban ani or wala? So, una, the Word of God protects in any danger and temptation. So, sa giingon sa Psalms 18, chapter 18, verse 30, ingon siya, pagkahingpit sa mga buhat sa Dios, kasaligan gayon ang iyang pulong. Kasaligan gayon ang iyang mga pulong. Manalipod siya sa tanang mudangop kaniya. Kung lantawon nato, ang word ni God is ato ang protection, no? Manalipod siya sa tanang mudangop kaniya. Tungod kay ang iyang pulong kasaligan, no? Di kanang kumuingon siya iyag yung tumanon. King David declares
Kaning kay siya man nagsulat niini, gideclare niya ang kadaugan batok sa iyang mga kaaway, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Tungod kay nagatuo si David nga ang pulong sa Ginoo nagaprotect kaniya against sa iyang mga kaaway. And the same usab sa atong life. Dili man literal nga nakigubata, kanang sumbagay ta o naging pusil ta, pero kung atong latawon everyday ta naga-face sa ato ang mga temptation. Everyday ta naatay mga danger nga nagian, mga hapit yun apan salamat sa proteksyon sa Ginoo. The Word of God protects us sa mga tentasyon nga moabot sa itong kinabuhi. And kung atong manotice ani nga passage, it is God's Word ang nakadefeat kay Satan. No? Sa dihang tintal si Jesus ni Satan, gireplyan niya og pulong sa Ginoo. And kung atong lantawon, wala gyud nakadaog si Satan kay Jesus. No? Tungod kay nagatuo gyud ta nga ang pulong sa Ginoo na ay gahom. Amen? No? Ang pulong sa Ginoo na ay gahom. Makahimo siya sa pagbugaw sa dautan. Makahimo siya sa pag-ayo sa masakiton. Makahimo siya sa protektar kanato against sa mga kaaway, sa mga tentasyon nga moabot sa tong kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa Ginoo, mao gyud ang atong weapon. No? Weapon nato against the evil ones. So, kailangan din nato ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw usa ka magtutuo diha kang Kristo, dapat napuno gyud kita or nagtubo gyud kita sa pulong sa Ginoo. Kabalo ko nga since Sunday school, gagmay pa mong bata, naa na gyud mo'y mga memory verse nga ginakip sa inyong parang maingon mo kini akong life verse. No? Nagyud tay mga life verse nga atong ginahuptan sa atong kinabuhi. Nagyud tay mga verses nga ato yung ginatipig sa atong life kay kabalo gyud ta nga mao gyud na ang makaligon kanato sa panahon nga nagbuya na ta, na depressed ta, na stress ta. Nagyud tay verse nga atong gina-recite. No? Sa dihang nahatlong ta, atong gi-recite ang Psalms 91. Sa dihang nabalaka ta, atong gi-recite ang Proverbs 3:6. No, sa dihang nawad-an ta pagsalig na ang pulong sa Ginoo. Og labaw sa tanan, makasukol kita sa atong kaaway. Unsaon man nato pagbugaw ang tentasyon sa akong bisag isa lang ka memory verse, wala gali ta. Hello. Mga youth, ano sila dito, nag-Sunday school sila. Siguro ni sila kanang memory verse, no? Ang adult sila. Usa ka memory verse sa adult? Genesis 1:1. So next Sunday naanap pod mo ilain. Kay ingon na ba si pastor pag end sa January nato siya prize. Natagaan jud mag prize ni pastor kay makadawat naman siya sa iyang pension. Pension nga gamay. So, kailangan gyud nato ang pulong sa Ginoo sa atong life, no? Dili lang ang ato ang mga kanang official sa church, mga deacon na sila, elder na sila, kailangan gyud sila puno sa pulong sa Ginoo. Kami kay member man mi ani, dili lang mi mag-memorize dili gyud. Matag usa ka nato nga nagsunod nga lagad, midawat kang Jesus nga Savior, ang iyang personal na Savior and Lord, dapat magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Nagyud ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing tungod kay mao kani ang ato ang weapon to defeat Satan. Mao na atong weapon to defeat sin in our lives, no? Kung naa ang pulong sa Ginoo, dili gyud ta makasala. And kini ang pulong sa Ginoo dili lang defeat kay Satan, dili lang makalayo kita sa mga tentasyon sa paghimo og sala, kundi makapadasig usab kanato. No? Tungod kay naga-provide siya kanato kusog, no? Sa dihang naluya na kita. Ang pulong sa Ginoo nagahatag kanatong kadasig
nga mahimo kitang magmadaugon diha kang Kristo. No, balikon ako, ang pulong sa Ginoo nagahatag kanatong kusog sa pagkinabuhi nga madaugon diha kang Kristo. Tungod kay wala gyud laing pulong, walay laing pulong nga makapapildi sa tentasyon, makapildi sa buhat sa kaaway, kundili ang pulong lang gyud sa Ginoo. Amen ba ta, ana? No? Walay according sa kuan, walay pinaka the best na book sa tibok kalibutan. No, there are kanang mga number one nga mga writers nga nindot kay ng mga libro, pero ang Bible mao jud ang pinaka the best among the best sa tanan. Siya gyud ang pinaka nindot makapatabang sa usa ka tawo nga mahimong magmadaugon sa kinabuhi diha kang Kristo. So, read the Word of God. Human sa pagbasa, mag-meditate, human ikinabuhi. Dili lang ta magbasa. Unya, wala nakita sa itong kinabuhi. Nakagatag memory verse. Halos mahurot ang ato ang Bible o memorize. Pero look at sa imong kaugalingon. Wala nagkinabuhi. No? Dapat mubasa ta sa pulong sa Ginoo, naa sa atong kasing-kasing gitanong ug atong ikinabuhi. Mao nay nindo. Ikaduha, dili lang ang pulong sa Ginoo nga magahatag kanatong protection sa danger, protection sa tentasyon nga moabot sa tuwa. Also ang pulong sa Ginoo naghatag kanato og direction para mo straight ang atong dalan. No? Kita dili ra ta ganahan maglakaw aning dalan nga gahiwi-hiwi. Baliko, gusto to straight gyud. Dili ko na gusto lubak-lubak, mulikramo rin ta. Unsa man ni kapitan diri oy? Wa jud nakakuan ning dalan nga kuan. Kay gusto ta straight ang atong path. Gusto ta nindot ang atong dalanon. No? Ang pulong sa Ginoo naghatag kanatong direction nga mahimong nindot ang ato ang agianan sa paglawig sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. As kama ko, naatay gitawag og statement of faith. And pinaka number one gyud nato nga statement of faith, ang article 1 jud giuna gyud, no? Wala gusto ta nako tong sa naguba jud ang atong laptop. Mudagan na gyud siya dili mapugngan. Then giadto ko sa technician ipabilin man pod og ambot lang unsa pila ka bulan pag hinulat. Ingon ko, gulang naman yun na, kay murag ka ma'am Lily pa man na 2015 pa na nga laptop. So pila na ipa, senior citizen na. So ako na lang yun yung basahon ha, maminaw lang yun mo. The Word of God, Article 1, the Word of God, yun siya, the Bible, composed of the canonical books of the Old and the New Testaments. It is God's revelation, and as originally given, is the fully, verbally inspired Word of God. It is without error in all that it affirms and constitutes the ultimate authority for faith and practice. Since the scriptures are the ultimate and decisive standard of faith, all creeds, theological teachings, traditions, and subordinate to them. So as kama po, we believe na ang Bible is a God's revelation. No? We believe that God's Word is inspired Word of God. Walay sayo. O nagatuo sab kita as kama ko nga ang Bible is our foundation of our faith and teaching. So, mao gyud na ang ato ang foundation sa atong teaching, no? Ang pulong sa Ginoo. The Word of God, mao gyud na ang atong gisumban. Nganong naghimutag mission, nganong kailangan ta mohatag og missionaries offering, nganong kailangan ta mulakaw, mag-preach, mato sa market, mag-share sa Word of God, tungod kay mao na ang sugo
sa pulong sa Ginoo. No? Ang pulong sa Dios mo'y atong giya para mamahimo kitang nindot or nasubay ta sa dalan nga insakto, no? Ug mulingon kita sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ang ato ang giya sa ato ang kinabuhi. Kaya bang murag siya ang atong GPS, no? Unsa ba ning GPS? Global and Positioning System. Mao na ang ato ang gisunod, no? Ang pulong sa Ginoo. Tungod kay nagtuo ta kung nagasubay kita sa pulong sa Ginoo, dili gyud ta kanabitang mulikay sa lain nga dalan, no? The same way pod sa atoa, no? Nga Christians kinahanglan gyud nato ang pulong sa Ginoo as our God's positioning source every day sa ato ang pagtrabaho, sa atong paghimo sa atong mga assignment, sa atong paglakaw, sa panghalagad sa Ginoo, mao gyud na ang ato ang GPS. Sige daw bi, so God's positioning source. Okay, ready, go. God's positioning source. Ang Bible mao ang ato ang God's positioning source. No? Always gyud nato daladalahon sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Kay siya gyud ang ato ang GPS. No? Kay GPS man nato ang pulong sa Ginoo. Ato gyud siya, di gyud ato siya ibulag sa atong kinabuhi. Kay siya gyud ang ato ang GPS. O sa giingon sa Isaiah chapter 30 verse 21 imo siya, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Mao na ang giingon ni Isaiah. Kasi sa Old Testament mga igsoon, ang Ginoo makigistorya gyud sa iyahang kining gitawag og gipili. Pero sa atoa karon, dili na siya literal nga moingon sa ato, kundi ang pulong sa Ginoo. Mao na ang ato ang diha nato madunggan ang tingog sa Ginoo. Kay mao man kana siya, no? Kung wala ta nagbasa sa pulong sa Ginoo, wala ang pulong sa Ginoo sa atoa mga igsoon, dili gyud ta kadungog, dili gyud ta kadungog sa panghimangno sa Ginoo, dili gyud ta kadungog nga kini ang buhata, kini ang subayan, no? Unsa may giingon sa Psalms 119 verse 5, ingon siya, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Favorite na ni pastor nga verse. Siya ang hayag sa ato ang dalanon. Siya ang naghatag kanato kanang sakto nga dalanon. Tungod kay siya ang ato ang giya. Now, God's word gives us direction. Mahimong magistorya kita nga diha sa tinuod na puno sa kahayag ug naghatag kanatong pagsabot sa paghimo sa mga desisyon nga insakto gyud. So I hope let us begin this year, no? Akong challenge sa ato ang tanan, let us begin this year anchored sa pulong sa Ginoo. No, as we walk faithfully diha sa atong buhi nga Dios, ato ang i-anchored ang pulong sa Ginoo as our GPS. No, my dear friends, the Word of God is importante gyud sa atong kinabuhi. Mo nang basahon gyud nato, i-cherish gyud nato ang panahon nga communicate kita sa Ginoo. Ato yung i-train sa atong life every day. Ato yung gamiton, i-exercise ang pulong sa Ginoo sa pagtulog, sa pagmata. Ato yung itanong sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Kay siya ang naghatag kanatong proteksyon. Siya ang naghatag kanatong direction nga mahimo kita magmadaugod sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. So, akong challenge sa inyo this year, no, napamangit sa January, read the Word of God. Basaha ang pulong sa Ginoo kung ikinabuhi. Sige daw, itap ang imuhang tapad, iyang shoulder,
Inabasaha ang pulong sa Ginoo o ikinabuhi. And mao na ang challenge nato this year, 2026 at the end of this year, December, ato i-evaluate atong self pagka December. Kung ato ba yung na gi-accept ang challenge this year. No, ako nang silmon, kung maabot ako December, kung ato bang gidawat ang challenge nga mubasa ta sa pulong sa Ginoo o atong ikinabuhi. Let us pray. Father God, thank you so much sa imuhang pulong nga nag-remind ka namo, Lord, sa Matthew 4:4 nga dili lang mi, Lord, mabuhi sa amo ang pagkaon everyday, kundi nagkinahanglan kami sa imuhang pulong para naa kami kusog sa pag-atubang sa mga tentasyon, para naa kami kusog sa hatag kanamong kadasig taliwala, Lord, sa mga circumstances nga amo ang bagian sa amo ang pagpangalagad. Nagatuusab kami, Ginoo, nga dili mi nimo pasagdan, Lord, bisan sa hagit nga amo ang pagabuhaton karon nga tuig nga mubasa gyud mi, Lord, sa imong pulong ug among ikinabuhi. Ug dili na mo ni mahimo, Ginoo, sa amo amua lang kung wala ang imuhang pagtabang. Akong mga pag-ampo sa imong mga kanakan dinhi sa Kitabog Alliance Church nga as we live this year, O Lord, among yung basahon ang imong pulong as our foundation, O God, as our kanang faith diha kanimo, Ginoo, nga among gyud makinabuhi ang imong itudlo kanamo as our GPS, O God. Lord, salamat sa imong pulong na timely, Lord, para kanamo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.